Magandang gabi sa inyo mga taga-subaybay. Isang kwentong nakakapanindig balahibo na naman ang ating matutunghayan ngayong gabi tungkol sa ipinadala sa ating karanasan ng isang nagngangalang Nick. Narito ang kanyang nakapangingilabot na horror experience. Mabigat ang mga hakbang ni Nick at Bobby habang binabagtas ang makitid na daan palabas ng baryo San Vicente. Katatapos lamang ng huling gabi ng pista. Ang hangin ay amoy pulbura mula sa fireworks at may naiwan pang tamis ng kakanin sa kanilang mga lalamunan. Ngunit habang papalayo sila sa liwanag ng mga bombilya at ingay ng perya, unti-unting nilalamon ng katahimikan ang kapaligiran. Sabi ko sa iyo, Bobby, sana hindi na tayo nagpaabot ng ating gabi. Alam mo namang kailangan nating dumaan sa tubuhan para makauwi sa kabilang bayan, reklamo ni Nick. Habang pilit na pinasisigla ang kanyang sulo na gawa sa kawayan. Huwag kang matatakotin, Nick. Minsan lang ang pista. At saka kabisado na natin ang daang ito simula bata pa tayo, sagot ni Bobby. Bagaman ramdam din niya ang kakaibang bigat ng hangin sa gabing iyon, napansin ni Bobby na maging ang gabi ay napakatahimik ng mga sandaling iyon at wala silang marinig ultimo huni ng mga kuliglig. Ang tubuhan ay tila isang dagat ng matatayog na dahon na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, ang mga dahon ng tubo ay tila mga matatalas na daliri na nagtatangkang humablot sa sino mang dadaan. Habang lumalalim sila sa loob, ang pamilyar na daan ay tila nagbabago. Ang mga liko na dati ay kabisado nila ay tila naging pasikot-sikot. Lumipas ang halos isang oras, ngunit tila paikot-ikot lamang sila. Ang sulo ni Nick ay unti-unti nang nauupos. Naliligaw na tayo, Bobby. Hindi ito ang daan patungo sa atin. Pabulong na sabi ni Nick. Ang kanyang boses ay nanginginig. Biglang huminto si Bobby sa gitna ng masukal na tubuhan. Kung saan walang dapat nang nakatira, ay may natatanaw silang isang maliit ngunit maayos na bahay na gawa sa kawayan at nipa. May liwanag na nagmumula sa loob nito, isang malamlam na dilaw na ningas ng gasera. May tao doon. Baka pwedeng magtanong ng direksyon o kahit makitulog muna hanggang mag-umaga, suhestyon ni Bobby. Ngunit Bobby, sino ang maninirahan sa gitna ng tubuhan? Napakalayo nito sa sibilisasyon, babala ni Nick. Pero bago pa siya makatutol ay naglakad na si Bobby patungo sa bakuran ng bahay. Pagdating nila sa tapat ng hagdan, bumukas ang pinto. Isang dilag ang lumabas. Siya ay may mahabang buhok na kasing itim ng gabi. Kutis na tila porselana sa ilalim ng buwan at mga matang tila nangungusap. Ang kanyang ganda ay hindi pangkaraniwan, tila isang diwata na naligaw sa lupa. Magandang gabi sa inyo. Malambing na bati ng babae. Ako si Elena. Mukhang naligaw kayo sa gitna ng gabi. Halos malimutan ni Nick ang kanyang pangalan sa sobrang pagkamangha sa ganda ni Elena. Opo, naligaw kami. Galing kami sa pista sa San Vicente. Sinong makapagsasabi na may ganito kagandang babae na naninirahan sa liblib na pook na ito lalo pat sa kalagitnaan ng tubuhan? Naisip pa ni Nick. Hali kayo, pumasok kayo. Mapanganig sa labas ng ganitong oras. Maraming ligaw na espiritu at hayop sa tubuhan. Paanyaya ni Elena. Sa loob ng bahay, amoy sariwang bulaklak at tuyong damo. Malinis ang paligid ngunit napansin ni Nick ang isang bagay. Walang kahit isang anumang
imahe ng santo sa loob ng bahay. Walang krus o rosaryo o altar na karaniwang makikita sa kabahayan sa kanilang baryo. Inihain ni Elena ang pagkain. Sariwang karne na tila nilaga sa gata at mga prutas. "Kumain muna kayo," wika ni Elena, habang nakatitig ng malalim kay Nick. Napansin ni Bobby na hindi kumakain ng dalaga. Pinagmamasdan lamang sila nito, partikular na ang leeg ni Nick na tila sinusukat ang bawat tibok ng ugat nito. "Siya nga pala, dito na kayo magpalipas ng gabi, mga Ginoo. Napakadelikadong maglakad sa gitna ng tubuhan kapag ganitong disoras ng gabi." Ngunit binibini, "Hindi ba naman sobra-sobra nang nakakahiya na gambalain pa namin kayo ng aking kasama na magpalipas ng gabi rito? Isa pa'y hindi ba kayo nag-aalala at lubos na magtiwala agad sa mga estrangherong tulad namin? Bagamat kami naman ay mabubuting tao." Ngunit ngumiti lamang ng makahulugan ang babae. "Huwag kayong mag-alala. Kaya kong ipagtanggol ang aking sarili. O siya, ipaghahanda ko na kayo ng inyong matutulugan." Nang maihanda na ni Elena ang aming tulugan ay hindi nagtagal at nahiga na kami. "Paring Bobby, mga ilang araw siguro ay babalik ako sa lugar na ito at dadalawin ko si Elena." "Walang Jonic, tinamaan ka na agad kay Elena." "Oo pre, at sasamahan mo ako, huwag kang tututo dahil may kasintahan ka na, si Nilda." "Oo na, matulog na tayo. Magmamadaling araw na." Mga ilang sandali pa ang lumipas at Ginising ni Bobby si Nick. Paring Nick, pakinggan mo ang silid ni Elena at may kumakaluskos na may kakaibang tunog. At tingnan mo ang kanyang anino, pabalik-balik at parot pa rito. May nararamdaman akong kakaiba dito, Nick." At narinig ng dalawa ang kakaibang tunog na parang nababaling buto at tila paglalaway ng isang hayop, at ang tunog ng tik, tik, tik. Hindi mapigilang silipin ni Bobby ang silid na kinaroroonan ni Elena. "Huy Bobby, anong ginagawa mo?" Biglang nakahilakbot si Bobby sa kanyang nakita. Sa pagitan ng siwang ng dingding na gawa sa sawali ay tumambad sa kanyang paningin ang kakilakilabot na pangyayari. Aktong-aktong nakita ni Bobby si Elena sa pagbabagong anyo. Pumapagaspas ang pakpak nito na tulad ng isang paniki, at napipilas ang kalahating katawan nito na tila ba nahahati habang namimilipit sa kung anong sakit na nararamdaman. Ang dating magandang si Elena ay naging isang nakakatakot na nilalang. Ang dating kutis porselana ay naging maputlang balat na tila ba isang patay. Ang kanyang matang dating nangungusap ngayon naging mapula at nanlilisik. "Manananggal! Diyos ko! Manananggal! Manananggal si Elena!" naisigaw ni Bobby kay Nick. "Takbo na, Nick!" Nang aktong ang dalawang binata ay tatalon sa kawayang bintana, ay biglang lumabas si Elena na kalahating katawan na lamang. "Mga kaibigan, masyadong maaga pa para kayo ay umuwi." Kasabay ng malakas at nakakabaliw na halakhak na pumuno sa buong bahay. "Bobby, talon sa bintana!" Sabay talon ng dalawa sa bintana. Paglapag ng kanilang talampakan sa lupa ay sabay karipas ng takbo, habang ang aswang ay humahabol ng lipad sa kanilang likuran. Hindi alintana ang mga mahaba at matatalim na dahon ng tubo na humihiwa sa kanilang balat. Naging atleta sina Bobby at Nick noong high school sa track and field, kaya kahit paano ay
nakukuha nilang makalayo sa umahabol na manananggal. Sa kanilang likuran ay narinig nila ang malakas na pagpag ng mga pakpak. Ang langit ay natakpan ng isang malaking anino. Si Elena, na kanina isang magandang dilag, ay isa na ngayong manananggal na naglalaway sa gutom. "Nick, tulungan mo ako!" Sigaw ni Bobby nang maramdaman niya ang mahaba at malapot na dila ng aswang na humahampas sa kanyang balikat. Tumakbo sila ng walang lingon-lingon. Ang mga dahon ng tubo ay humahagupit sa kanilang mukha. Nag-iiwan ng mga sugat na mahapdi. Naalala ni Nick ang dala niyang asin na nakuha niya kanina kina Mang Pilo upang ipangbudbod sa sabaw ng nilagang baka. Dinukot niya ito at isinaboy sa hangin habang tumatakbo. Narinig nila ang isang nakangingilong tinig. Ang asin ay sumambulat sa nagbabagang laman ng aswang. "Doon, ang liwanag ng bukang liwayway," turo ni Nick. Sa dulo ng tubuhan, unti-unti nang sumisilip ang unang sinag ng araw. Alam ng aswang na hindi na niya sila maabutan sa isang huling bagsik na tili. Lipad ito pabalik sa kailaliman ng tubuhan. Naghahanap ng kanyang ibabang bahagi bago siya matupok sa araw. Sa wakas ay nakarating ang dalawa sa kalsada. Hingal na hingal at puno ng galos. Nang lumingon sila sa tubuhan, wala na silang nakitang bahay. Wala ring usok ng gasera. Ang tanging naroon ay ang malawak at tahimik na taniman ng tubo na tila walang nangyari. Mula noon ay hindi na muling nagpagabi ang dalawa sa pag-uwi mula sa pista. At tuwing dadaan sila sa tubuhan, kahit ang haling tapat, tila nararamdaman pa rin nila ang mga matang nakaambang nagmamasid sa kanila mula sa gitna ng matatayog na dahon, naghihintay ng susunod na maliligaw.